Mag-ingat kayo, ha? Ibang epekto kapag nakuryente na. Habang excited si Bingo sa pagbabalik niya sa bodega na tinanong siya ng mamang niya kung kaya na niyang pumasok, na agad namang sinabi ng binata na malakas na siya, na sinabi na din ng doktor niya na okay na siya at nakapag-deliver na din na hindi siya magkakasakit sa pagpasok ng Chinese New Year. Sa pagbaba naman ni Bingo ay nasa baba naman ang mga kaibigan niya na may daladalang Chinese parol na pinagsabihan pa niya silang tama na ang pagtambay-tambay dahil kailangan nilang magtrabaho para pera ang papasok sa kanila. Habang nagpatawag naman si Wilson ng dinner kasama ang buong pamilya nila pero wala si Caroline. Tinanong ni Wilson kung sigurado silang nasabihan nila ang anak niya, na agad namang sinabi ni Cindy na nasabihan na nila pero wala na silang magagawa kung ayaw niyang pumunta sa bahay nila dahil baka masama pa rin ang loob niya na binenta nila yung bahay ni Divine. Sabay sinabi niyang hindi naman dapat huminto ang mga buhay nila lahat dahil lang sa isang miyembro ng kanilang pamilya. Agad namang tinanong ni Gina kung bakit nagpatawag si Wilson. Sinaad naman nitong alam na nilang may development yung case ni Edward dahil sa statement na binitawan ni Liv na agad namang pinagmasdan ni Bettina si Charleston na halatang balisa ito na hindi alam ng kuya niya na alam na lahat ng dalaga. Giniit pa ni Wilson na makakatuloy yung statement ni Liv na malinis ang pangalan ni Charleston. Sabay nagpasalamat siya kay Gina dahil siya ang nagpaamin kay Liv. Sabay pinaalala niyang ipupull out na ng isang shareholder ang share niya sa kumpanya nila na naging balisa silang lahat dahil alam nilang maaapektuhan ang GLC dahil siguradong babagsak na ang shares nila. Pinasigurado naman nilang lahat na gagawin nila ang kanilang makakaya para makatulong sa krisis ng GLC. Sabay sinabi ni Wilson na inasahan niya silang lahat na gumalaw para sa kinakaharap nila at binalaan niya silang kailangan nilang lahat magpakatino na mahalagang wala nang lumabas na masamang balita mula sa pamilya nila dahil hindi na pwedeng mag-involve ang kanilang pamilya sa iba na namang iskandal na napalunok silang lahat dahil may kanya-kanya silang lihim na tinatago na maaaring ikakabagsak pa ng GLC kung malalaman ito ng mga tao. Si Caroline lang ang may magandang puso at motibo sa kanilang lahat na pinapalabas nilang si Caroline ang black sheep sa kanilang pamilya. Habang sa pagbabalik ni Mang Balong at Buloy ay galit ang matanda na hindi ni siya umusad sa mga tiyo. Giniit naman ni Buloy na mahirap siyang tsumempo dahil laging may security si Caroline at nakabantay din si Bingo. Sino ang boss ni Mang Balong na nag-uutos sa kanila para pabagsakin ang pamilya Chu? Habang gulat na gulat ang pamilya Chu nang sabihin ni Bettina na binayaran ni Charleston si Liv para akitin si Edward para iwan siya ng fiancé niya na baka mas may malala pa siyang krimeng tinatago. Mas magagalit naman si Wilson dahil sa nalaman niya at sasabihin niya kay Charleston na kailangan na niyang ipagtapat lahat ng mga lihim nila ni Carlo. Habang sa pagbabalik ni Bingo sa bodega ay masaya ang lahat na medyo ilang na si Caroline dahil nahuhulog na ang loob niya sa binata na hindi niya alam na maging si Bingo ay yun na ang nararamdaman niya para sa dalaga. Mahahalata naman ni Aling Cathy na unang pagkakataon na makikita niyang kakabahan si Caroline sa presentation niya na hindi man maamin ng dalaga na kinakabahan siya dahil andoon si Bingo. Binati din sila ni Aling Cathy dahil magaling silang magpartner. Habang na may sinaksak si Caroline ay nag-ground ito na agad siyang tinulungan ng binata na agad namang nag-ground din si Bingo kaya sinabihan sila ni Aling Cathy na mag-ingat sila dahil iba na ang epekto kapag nakuryente sila. Magsisimula na ang spark sa pagitan nila Bingo at Caroline. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.